o Zamis City ug Misamis Occidental ug sa nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta maayong adlaw? Pizza 24 ng bulan sa Nobyembre 2025 para sa pinakaulahing balitang asenso. This is Zamis Today. Global Partnership mas nagpadako sa oportunidad sa pag-asenso sa Misamis Occidental. Governor Waminal nagpasalig pag-asenso sa Misamis Occidental magpadayon, ngit-ngit nga kagahapon tapos na. Asenso Usamis Administration kalambuan sa Local Economic Enterprise gibutyag Children's Month Gisaulo. Based booth, Usamis City mipakita og makabilib nga presentasyon sa Asenso Trade Fair 2025. DILG Secretary Rimulya nakadaig sa pag-uswag sa Misamis Occidental ubos sa liderato ni Governor Waminal. Senior citizen sa Usamis gidasig ni Konsyal Sani Waminal sa pagparehistro. Barangay Embargo makadawat og post-harvest facility gikan sa Department of Agriculture. Sa police report, duha ka mga suspect sikop lakip ang usa ka high value target sa malampusong bypass sa Dakbayan. Zero balance billing kapin 100,000 nga hospital bill sa amahan nga may seryosong balatian walay nabayaran. Dazil Lumodikson ani ang mga detalye sa Zamis Today. Global partnerships mas nagpadako sa oportunidad sa pag-asenso sa Misamis Occidental. Ang good news nining report. Personal nakikita baguhay pa lamang si Governor Henry S. Waminal ay kauban si OIC Provincial Tourism Officer Lorelai Yee o Department of Tourism 10 Regional Director Marie Elaine Anchuan, Korean Ambassador H.E. Lee Sang-hwa o Dean Kim, Presidente sa Northern Mindanao Korean Association sa Korean Embassy. Ang maong panagtagbo gitutukan sa pagpaligon sa kolaborasyon sa turismo ug kalambuan sa probinsya. Gipadayag ni Governor Waminal ang iyang dakong pasalamat sa Korean government sa pagpondo sa Panggil Bay Bridge nga dako kaayog na tampo sa paglambo sa turismo, edukasyon ug ekonomiya sa Misamis Occidental. Gitanaw usab sa duha ka mga partido ang bag-ong mga oportunidad sa partnership lakip na ang pagtukod sa usa ka authentic Korean garden sa Asenso Global Gardens nga nakatakda nga i-groundbreak sa unang bahin sa sunod tuig. Apil usab sa plano ang golf course sa Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kun Amorap ug usa ka diving tourism initiative aron mas mapalambo pa ang turismo sa probinsya. Sa ligon nga pakigtambayayong uban sa international nga mga partners, padayon ang pag-asenso sa Misamis Occidental. Governor Waminal nagpasalig pag-asenso sa Misamis Occidental magpadayon ngit-ngit nga kagahapon tapos na. Si Marinal D. Reyes sa report. We Misamisnon are doing our best that never and never again na babalik pa tayo sa ating madilim na kahapon because of illegal drugs. We Misamisnons are doing our best that never and never again na babalik pa tayo sa ating madilim na kahapon because of illegal drugs. Kini ang kusganong gipadayag ni Governor Henry S. Waminal sa iyang mensahe atol sa ika-96 ka anibersaryo sa Misamis Occidental ug Araw ng Parangal 2025. Search for Outstanding Misamisnons adlang Biyernes, Nobyembre 21, 2025 sa Bayfront Arena, Oroqueta City.
Gibalik lang daw niya ang mga dagkong kausaban sa probinsya ubos sa iyang pagdumala, gikan sa pagka-drug capital ngadto sa pagka-drug cleared og insurgency-free province, gikan sa top 10 poorest provinces ngadto sa top performing provinces sa rehiyon sa aspeto sa economic growth ug tourism. In leading this province from what it was to what it has now become, transforming from the so-called drug capital to a drug-cleared and insurgency province, from being among the top 10 poorest provinces to now one of the regions top performing in the areas of economic growth and tourism. The principles that I have strongly imposed upon myself and have instilled among the Misamisnons I serve are the core values of excellence and service that define the Misamisnon spirit. Tungod sa padayong paningkamot ni Governor Henry, inubanan sa suporta sa kinatibuk-ang Team Asenso ang 5M's vision nga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon dili na lamang konsepto apan usa ka tinuuray nga realidad sa probinsya. Usa ka Misamis Occidental nga mas lig-on, mas progresibo ug mas nagkahiusa. Because of our constant pursuit for excellence, our 5M's vision, misamisnon, magpuyong, malinawon, malambuon, o malipayon, is no longer a mere concept. It now stands as the living and continuing reality of a province made stronger, more progressive, and more united than ever before. Pagsaysay usab sa gobernador sa sinugdan sa tradisyon nga araw ng parangal nga una nang nasugdan sa tuig 2022. We began this tradition in 2022 by honoring 58 outstanding individuals and institutions. In 2024, we honored 19 outstanding Misamisnon, 1 outstanding institution, and 2 outstanding friends of the Misamisnon. And in 2025, we continue the legacy by recognizing today exemplary individual awardees and 3 institutional awardees under the lupon ng Tagapamayapa Incentives Awards and 3 local legislative awards. Gidugang pa ni Governor Henry, These outstanding Misamisnon individuals and institutions prove that our success as a province is the result of strong partnerships and shared commitment among all sectors of the society. These outstanding Misamisnons brought pride to the province and are continually making immense impact even beyond the borders of Misamis Occidental in their respective field. ang mensaheng gipadayag ni Governor Henry Wominal, klaro nga nagpamatuod sa taas ug dakong pag-asenso sa probinsya nga nagpamatuod sa lubos-lubos ug tinuray nga pagpaningkamot sa mga lideres sa Team Asenso ubos sa usa ka vision sa padayong pag-asenso sa Misamis Occidental. Alang sa Uzamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel. Asenso Uzamis Administration kalambuan sa local economic enterprise ay gibutyag Children's Month sa ulo. Ania ang detalye. Aron maghatag ang pag-ila sa mga kabataan, ingon nga pinakabililhong kabtangan sa nasud ug pagpasiugda sa ilang mga katungod atol sa Monday Flag Raising Ceremony niini, Nobyembre 24, 2025, ang kanunay Asenso Uzamis Administration uban sa pagpanguna ni City Mayor Sam Norman G. Fuentes, kauban ang mga national government agencies ug LG Uzamis family ang nagkahiusa sa pagsaulog sa National Children's Month 2025 nga adunay tema nga usa
daek si Saem Wakasan, kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban nga nag-auhag sa pagtapos sa online sexual abuse and exploitation of children ug child sexual abuse and exploitation materials ug sa pagpanalipod sa ilang kaluwasan ug katungod. Ang National Children's Month ginasaulog sa nasud sa Pilipinas matag bulan sa Nobyembre aron paghatag ug gibugaton sa kaimportante sa mga kabataan ug pagpanalipod sa ilang mga katungod. Ug subay niini ingong timaan sa ilang kinasingkasing nga suporta ang tanang mga empleyado sa lokal nga paggamhanan sa dakbayan kauban ang mga representante sa nagkadaiyang nasyonal nga mga ahensya mipakita sa ilang suporta ug kooperasyon pinaagi sa pagpanumpa sa panatang makabata. Sa samang okasyon mihatag usab og updates Mr. Jaime Tumada, head sa City Economic Enterprise Development Office ug OIC sa City Tourism Office kalabot sa mahinungdanong kalambuan sa economic enterprise sa dakbayan ug sa papel niini sa pagpalambo sa ekonomiya pinaagi sa pagsuporta sa lokal nga mga negosyo, pagpromote sa pamuhunan ug pagdani og investments sama sa public mall, slaughterhouse, integrated bus and jeepney terminal kon IBJT ug Ascenso Ozamis Wellness Park. Ug base sa iyang report, for the year 2020, we had collected 48,553,225.19 centavos on that was on pandemic time. For 2021, 63,367,272.81 centavos. 2022, 68,097,148.87 centavos. For 2023, 67,219,136.60 centavos. 2024, 68,779,437.44 centavos. And to 2025, January to November 15, we had collected around 55,454,074 pesos and 67 centavos, as against our target this year to be collected of 68 million. Matod pa ni Mr. Tumada, dagong hagit para kanila ang paghimo og mga estratehiya aron makabot ang target income ay karong tuiga. Panmasdako nga paningkamot ang gikinahanglan alang sa tuig 2026, diin ang ilang target income mutaas ngadto sa 74 million pesos. Dako ang pagsalig ni Mr. Tumada nga ubos sa giya sa Economic Board ug sa kanunay Ascenso Ozamis Administration uban sa pagpanguna ni Mayor Sam, makaya nila ang padayon nga pagpangita og lain pang mga pamaagi sa pagpalambo sa income kung abot sa dakbayan. It's a little bit challenging for a strategy to meet the target income this year, and a very big hard work, of course, for the next year, 2026, because our target is increased to 74 million. But with the guidance, of course, of our Economic Board and the Kanunay Ascenso Ozamis Administration headed by the City Mayor Sam Norman J. Fuentes and the City Council headed by City Vice Mayor Simplicia Bibi Oneri, we will be able to work and look for other source of income generating recommendations. Gipasalamatan usab niya ang tulo ka mga haligi sa probinsya sa Misamis Occidental si Governor Henry S. Waminal, Congressman Ando Waminal ug Ascenso Pinoy Representative Attorney Indy Waminal sa pag-facilitate sa gitakdang budget alang sa pag-upgrade sa IBJT, rehabilitasyon ug pagpalambo sa public mall ug sa uban pang mga proyekto sa turismo sama sa Cota Fort, Bukagan Hill ug ang bagong na-acquire nga Rodriguez Ancestral Home. Sumala pa niya ang maong makalambuan nagpakita sa kamahinungdanon ug klaro nga pagpakabana sa Ascenso Administration aron masiguro ang padayon nga paglambo sa ekonomiya sa dakbayan sa Ozamis. Investing maintenance and upgrades for these facilities can ensure long-term revenue and functionality of these assets for economic growth potential. It is evident that sustained focus on these improvements will remain a key driver of our economic success. That's all for the update. Once again, good morning, Kanunay Ascenso Ozamis. Best Booth Ozamis City nipakita og makapabilib nga presentasyon sa Ascenso Trade Fair 2025 si Glenray Roluna alang sa mga detalye. And the overall champion of the 2025 Agri-Trade Fair Best Booth Competition. Please put your hands together to Ozamis City! Ozamis City will receive
recognition as the overall champion. Requesting representative of Mayor Sam Norman G. Fuentes to receive the award, seeing here the Vice Mayor of the City of Ozamis, Honorable Simplicia Baby Omuneri. Congratulations. Sharing this with you, the participating LGUs who did not make it to the top 5 shall not go home empty-handed as consolation prizes. Giila isip Best Booth ang dakbayan sa Ozamis atol sa Asenso Trade Fair 2025 kalihukan nga kabahin sa 96th Provincial Anniversary sa Misamis Occidental. Ang maong trade fair gipahigayon sa Capitol Grounds Oroquieta City ug gipartisiparan sa 14 ka mga lungsod ug 3 ka mga syudad ning probinsya sa Misamis Occidental. Sa ngalan ni kanunay Asenso Ozamis Mayor Sam Norman Go Fuentes, si City Vice Mayor Simplicia Bibineri ug Mr. Jaime Tumada ang personal nga midawat sa plaque ug cash reward nga gikan sa provincial government sa Misamis Occidental ubos sa liderato ni Working Governor Attorney Henry S. Waminal. Ang maong pasidungog gihatag atol sa baguhay lamang nga araw ng parangal nga gipahigayon sa Bayfront Arena, Oroquieta City. Aniya ang ubang mga mananaog. Second place, Oroquieta City. Third place, clustered municipalities sa Balyangaw ug sa Pangdalaga. Fourth place, Tangub City. Fifth place, clustered municipalities sa Lupisayna ug Plaridel. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. DILG Secretary Remulla nakadaig sa pag-uswag sa Misamis Occidental ubos sa liderato ni Governor Waminal. Aniya ang detalye. Wala makapugong si Secretary of the Interior and Local Government kun DILG Juanito Victor John Vic Remulla sa pagdaig sa probinsyal nga pagkamahanan sa Asenso Misamis Occidental ubos sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal. Gikan sa one of the poorest provinces sa nasud, ang Misamis Occidental karon gipasidunggan ug giila na isip usa sa pinakaprogresibong probinsya sa Pilipinas. Si DILG Secretary Remulla mao ang pinasidunggang bisita o guest speaker sa pagsaulog sa 96th Provincial Anniversary of Misamis Occidental ug araw ng parangal ay 2025. Search for Outstanding Misamisnons nga gipahigayon along Biyernes, Nobyembre 21, 2025 sa Bayfront Arena, Oroquieta City. Sumala ni Secretary Remulla kung kaniadto puno sa dili maayo nga imahe og iligal nga kalihukan ng Misamis Occidental sama sa droga, karon kalinaw na og dakong pag-asenso ang makita. Doon napunta ang asenso. Hinahanap natin lahat yan. Hinahanap natin kung paano ginawa ni Governor Henry Waminal ang success story ng Misamis. Kung bakit dito, one of the poorest province, ngayon, one of the most progressive. Dito, kung dati, kung saan, puro drugs ang nangunguna, ngayon, kapayapaan na at progreso dahil kay Governor Waminal, tinigil niya lahat yan. Iyang gisugid nga usa kini sa mga dakong hagit sa Pilipinas kung unsaon nga ang ubang mga lugar sa nasud nga may samang ay kahimtang mamahimong sama na karon sa kalambuan nga nasinati sa Misamis Occidental o Cavite diin si Secretary Remulla gobernador kanhi. Ilabi na tungod sa mga issue sa korupsyon nga mikaylap sa nasud karon. Ito po ang challenge na ating bansa. Paano tayong magiging Misamis? Paano tayo magiging Cavite? Ngayon po, napakabigat ng nakikita natin. Napakabigat at napakasama sa loob na nakikita natin. Saan kayo nakakita ang corruption in such a massive scale that it is sickening? Pasalig usab niya, pinapangako namin sa inyo na lahat na nagnakaw, lahat ng ninakawan ng inyong kinabukasan, lahat ng kumuha sa kaban ng bayan ay ipakukulong namin. Hindi sa magandang kulungan, ngunit sa kulungan na may hirap para doon sila magdudusa lahat at pagbayaran ang kanilang kinabukasan.
ito pong kinabukasan natin. We must learn our lessons. For us to improve, para magbago tayo, dapat makita natin kung anong mali na nakaraan. Let this be the lesson. No crime goes unpunished. All good things will be rewarded. And someday, justice will be served. Pag-ampusab niya alang sa umaabot nga panahon nga unta ang katawhan sa nasud mopili og mga lideres nga sama kang Governor Henry nga adunay dakong paghigugma sa probinsya ug sa katawhan. Panalangin ko na lang na sana sa mga darating na panahon ng piliin ng buong Pilipinas ay mga leader katulad ni Governor Uminal na wala nang ginawa kundi minahal ang kanyang lalawigan at pinakita na kung iniuuna na ang serbisyo kaysa sarili, uunlad ang inyong bayan. From one of the poorest to the most progressive. From one of the poorest to the best run. Kwento rin ng Cavite yan. Dati kami puro smuggler, puro mamamatay tao. Ngayon, the most progressive, the most wealthy, and the lowest in poverty index in the entire country. There is hope. Let us choose our leaders. Let us move forward. Let us jail the criminals. Let us remove corruption. Let us be like Misamis Occidental. Mabuhay ang Misamis. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay kayo lahat. Maraming salamat po. Ang mensahe ni DILG Secretary John Vic Rimulya nagpamatuod sa tinuuray og di malimod nga kausaban sa Misamis Occidental ubos sa pagpanguna o paningkamot ni very hard-working Governor Henry Uminal nga naglingkawa sa probinsya gikan sa dako nga mga hagit ug naghatag sa mas lig-on, mas malinawon ug mas malambuon nga umaabot alang sa tanang Misamisnon. Senior citizens sa Ozamis gidasing ni Konsehal Sani Uminal sa pagparehistro. Atong dawatan ang report ni Angela Kirante. Sa padayon nga suporta og pag-amuma sa mga senior citizens sa dakbayan sa Ozamis, mihatag og detalyadong report si City Councilor Sancho Sani S. Uminal Jr., Committee Chair sa Senior Citizens, atol sa pag-uhay lang nga interview kaniya, kabahin sa iyang mga nahimo alang sa mga lulo ug lula. Nag-awhag usab siya sa tanang senior citizens nga magparehistro. Base sa report ni City Councilor Uminal, niadtong Hunyo 4, 2025, mikabat sa 12,787 ka mga senior citizens na ang narehistro sa dakbayan sa Ozamis. Diin 8,281 niini ang social pensioners, samtang ang 4,506 ang non-sukpin. Didugang usab niya og butyag nga base sa iyang paglantaw sa usa ka balaod nga naghatag og benepisyo ug pribilehiyo sa mga senior citizens nga maoy dakong hinungdan usab nga naka-author siya og usa ka resolution. So ato ning gilantaw gilili sa maong batas ani sa RA og moy hinungdan nga naka-author ta og resolution para register na ang ato ang mga senior citizen nga wala pa marehistro. Ang uban gitagak sa barangay tungod kay SS pensioner, GSS pensioner. Karon gi-fight ni sa tong national, gi-approve na ni sa Congress, naanan sa Senate karon nga ang tanang senior makadawat na gyud sa maong benepisyo. Madato ka, mapobre, ma-pensioner ka sa SS o sa kuwan, basta no matter kung unsa ka ka-pensioner, entitled na ang tanang senior citizen. So, nanawagan usab si Konsehal Sani sa tanang senior citizen sa dakbayan sa Ozamis, labi na kadtong wala pa marehistro nga magparehistro na sa ilang tagsa-tagsa ka barangay. Muni akong ipanawagan sa ato ang dakbayan diri karon nga ang katong wala marehistro magparehistro na gyud. Katong gitagak ni barangay kay lagi pensioner ka sa SS, magpa-re-entry mo. So akong hangyo sa tanang mga senior citizen, isip inyong chairman sa maong komite. Palihog ta og adto na mo sa barangay. Ug tuod man, human sa iyang padayon nga pag-awhag sa mga senior citizens, ubay-ubay na ang nagparehistro ug pipila na usab ang nagparehistro pagbalik nga mitutal og 890 ka mga senior citizens.
Diin sa bulan sa Oktobre, anaa sa 13,670 ka mga senior citizens ang narehistro. Apan sumala pa sa konsihal, wala kini nagpasabot nga automatic nang makadawat dayon ang mga senior citizens sa ilang honorarium kay kini kinahanglan pa i-validate sa rehiyon o sa nasyonal nga buhatan. Apan bisan pa man niini, importante nga nakaparehistro na sila sa ilang barangay. Wala ni nagpasabot mga senior citizen nga automatic na ta sa atong honorarium mo dawat kay kini base sa batas i-validate pa ni sa region, i-validate ni sa Manila. So mukabag kini siya mga pila ka bulan. Pero sagdi lang og dili ta makadawat sa mga honorarium kay naa pa may validation ani. Ang importante na rehistro ta ni barangay, si barangay gi-endorse ni OSCA para pag-abot sa mga benefits gikan sa atong LGU ug sa atong probinsya maka-avail na ang tanang senior citizen. Dugang pagpasabot pa ni Konsehal Sani, kalabot sa bagong sistema sa probinsyal ug lokal nga panggamhanan sa Dakbayan alang sa mga senior citizens. Naibag or bang system karon nga ang ato ang probinsya ug atong city kato lamang na rehistro sa OSCA nga mga senior pag naay mga special benefits maoray makadawat. Usmo nako unsay madawat ato naay mga local benefits, provincial benefits nga ihatag basig na apoy kas ani ug naay mga goods ani. Ang importante na lista nata kita tanang senior citizen whether you are sokpen or not. Busa ni ini uban sa kanunay nga suporta sa Asenso Uzamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes kauban ang mga sakop sa konseho ingon man ang dakong pagpakabana sa Committee Chair on Senior Citizens nga si Konsehal Sani Waminal ug ang provincial nga panggamhanan ubos sa liderato ni Governor Henry S. Waminal giawhag ang tanang senior citizens sa Dakbayan sa Uzamis nga magparehistro na sa ilang tagsa-tagsa ka barangay aron sila makapahimulo sa tanang benepisyo ug pribilehiyo nga makahatag gayud kanila sa tabang ug kaayuhan. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat me Barangay Bargo makadawat og post-harvest facility gikan sa Department of Agriculture. Ania si Adon Vicena along sa report. Nakatuman ang Asenso Uzamis Administration sa requirement sa pag-counterpart o lugar aron tukuran og post-harvest facility. Matod pa ni Uzamis City Council Committee on Agriculture Chairperson Sancho Sani Waminal Jr. nga bukas mohatag og 20 million pesos nga kantidad sa post-harvest facility project ang Department of Agriculture Region 10 kung makahatag ang kagamhanang lokal o lugar aron tukuran sa maong pasilidad o kini nga requirement na tuman gayod sa syudad. Wala usay pagduha-duha nga gisuportahan ni Mayor Sam Norman Gufuentes ang pag-aprobar nini og pundo human nini masuta nga mas pabor ang presyo nini sa LGU sa kantidad nga 2.4 million pesos sa gidakon nga 4,000 square meters diin mas labaw pa sa requirement sa DA nga 2,000 square meters. Accessible gihapon ang maong luti gumikan kay anara kini makaplagan sa Barangay Embargo o walking distance ra gikan sa Barangay Road. Pinagi sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, kini ang ahensya sa gobyerno ang mo-develop sa lugar alang sa dryer facility, storage area o building aron dito ipahimutang ang state-of-the-art nga rice milling machine dugang pa ni Honorable Sani Waminal. So, the project is designed to boost agricultural productivity, reduce post-harvest losses, and introduce modern technologies for drying and storage. So, nagkantidad ni siya og 20 million sa usanin siya ka building. Ang sulod sa building, 20 million, naanadari ang tanang mga rice mill, storage, or na magpauga ka din na, dako kini siya ka area. And we are so lucky, mapasalamaton kita sa Ginoo, tungod sa effort po sa atong Mayor Sam Fuentes na nakakita ta og lote. Kay ang kuan magud ani ang requirements magud ani sa region nga at least ang gobyerno na ay 2,000 square meters lot on. So nakakita ta atong miaging adlaw lang tungod sa pagpaningkamot nato uban sa atong city mayor, sa atong city agriculturist sa Sir Gasas ug sa atong mga legal counsel silang Atty. Francis. Nakakita kita swerte kita atong miaging adlaw gi-approve ni mayor kay doon na po ibang baligya di silabo. So gi-evaluate na tanan, gitan-out tanan, so dito gyud ang barato sa embargo.
So nakakita ta dito nga dunay gibaligya nga 4,000 square meter. Alang sa Usamis Today, Adonai Desina reporting. Sa police report, ay duha ka mga suspect sikop. Lakip pang usa ka high value target sa malampuson nga buy bus sa Dakbayan. Si Leon Medalio alang sa report. Sikop sa duha ka managlahi nga drug buy-bust operation ang usa ka miyembro sa persons who use drugs kon PWODs o usa ka high-value individual HBI nga sakop sa LGBTQIA+ community. Pinaagi sa padayon, lig-on o walay hunong nga paningkamot sa kapulisan sa Usamis batok sa hulga sa illegal nga droga. Ubos sa supervision ni OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Abellanosa sa pagpanguna ni Investigation Officer Police Captain Alpi Sabadokya adlang Huwebes, Nobyembre 20 ning tuiga. Kapin 1:20 ang takna sa hapon, usa ka drug buy-bust operation ang ipagayon sa Purok Trace National Highway, Barangay Diguan, Usamis City. Nga mirsulta sa pagkasikop kang alias LD, 56 anyos, minyo apan bulag sa asawa, usa ka street level individual kon SLI, residente og miyembro sa PWOD sa maong barangay. Sa gimong body search kang alias LD nga gisaksyan ni kagawad Naomi Luseng, kauban ni punong barangay Camilo Rupinta, representante sa DOJ ug local media. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang tulo ka sachet sa gituang shabu nga giputo sa papel o resibo ug usa ka belt bag. Na-recover usab ang usa ka sachet sa gituang shabu nga napalit gikan sa pusher buyer ug ang 500 pesos nga drug buy-bust money. Matod pa ni punong barangay Rupinta sa iyang interview kabahin sa maong suspitsado. Membro man sa kwan PWODs. Yung naman siyang kwan nakatotoang nagsurrender siya. Then pag drug lord dali, di sige mo monitor ding maglakawan siya ba. Dayon na ang yang kuan sa yang panimalay nagbuibuy po siya manok og baboy. Pero sa magabi maglakaw-lakaw magabi mo nga si inang ko siya nga magpagpormal na kung unsa imong status. Gipa surrender siya kay mo gamit ba sa user. Sa laing bayan adlaw Sabado, Nobyembre 22 ning tuiga, alas 4:20 ang takna sa hapon, usa na usab ka joint drug buy-bust operation ang gipagayon sa Purok Trace, Barangay Labo nga gipanguluhan ni OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa, kauban si Investigation Officer Police Captain Sabadokya ug ang Sikan Provincial Mobile Force Company. Di nasikop si alias GC, 34 anyos, ulitao ug usa ka on-call caregiver, membro sa LGBTQIA+ community ug usa ka high-value individual, top 3 provincial level, PNP PDEA target listed nga lumlupyo sa maong barangay. Gikasang maong operasyon human kini mapalitan og usa ka medium size sachet sa gituang shabu sa kantidad nga 6,500 pesos. Din 500 pesos lamang ang tinuod nga kwarta ug ang 6,000 pesos mao'y budol money. Sa pagbody search kang alias GC, uban ang presensya ni Kagawad Ariel Hakuba, punong barangay Elvira Maligon sa Barangay Labo, representante sa DOJ o local media. Na-recover gikan sa iyang posisyon ang upat ka medium size sachet sa gituang shabu, usa ka cellphone, usa ka plastic container, 500 pesos nga buy-bust money ug ang 12 katag 500 pesos nga budol money. Ang mga nasangpit nga suspitsado ana karon sa kustudiya sa Usamis City Police Station samtang giandam ang tukmang kaso bato kanila nga mao ang paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini nga malampusong operasyon nagpamatuod sa padayon, seryoso og lig-ong paningkamot sa kapulisan sa Usamis sa pagpanalipod sa komunidad batok sa hulga sa illegal nga droga uban sa aktibong suporta sa
Asenso Ozamis administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes alang sa pagkabot sa usa ka malinahon, luwas ug drug-free nga barangay alang sa Ozamis today. Ako si Yonsho Medalyo. Zero balance billing. Kapin 100,000 pesos nga hospital bill sa amahan nga may seryosong balatian, walay inabayaran. Mibalik ka lang sa report si Mary Melody Reyes. Sa komplikadong sakit ni Rodolfo Malaubang Jr., 54 anyos residente sa barangay Maningkulning, Dakbayan sa Ozamis, nga na-admit sa Tobias Feliciano Faith General Hospital ang iyang anak nga si Renz Mitzi May Malaubang, 24 anyos, wala nagduha-duha sa pagpangayo o pag-abag ngadto sa Asenso Ozamis administration ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Pagpasabot ni Mitzi sa sitwasyon sa iyang amahan, kana stent sa iyang kidney, they need i-remove. Pero before siya i-remove, dapat stable sa iyang hemoglobin and kriya kay taas iyang kriya. Then karon kaluyan sa Ginoo, us na jud maka-proceed na siya for operation sa transfer na mo siya sa Mars kay nayang doctor didto. Kay dialysis man siya sa Faith. Nasa kidney stone, ma'am. Dayon pag-remove sa kidney stone, kitauran og stent para ma-revive ang kidney. But sadly, wala man niya gipa-remove, ma'am. Kanang ning lala ang stent, dayon naunuran siya, ma'am. Mo mas ning worst karon. So need siya for operation kay nimpilit ng stent sa iyang kidney. Sa diagnosis ni Rodolfo, nakita nga aduna siya chronic kidney disease secondary to obstructive uropathy, secondary nephrolithiasis, complicated urinary tract infection, ug hypertensive cardiovascular disease. Matod pa niya, ang mga nag-unang rason niini mao ang bisyo nga inom. Maayo na lamang nga stable na ang iyang amahan karon ug good for operation na ang iyang panglawas. Ma'am, sa inom jud niya, kanang sa kinaon, samot na sa salty foods, din sa alcohol jud, mo'y nakakuan sa kidney stone. Yes, ma'am. Bali stable na iyang kriya, okay na gid siya for operation. Then naman yung doctor sa Mars, dito na mo siya proceed na rin for operation. Sa komplikadong sitwasyon o sakit ni Rodolfo, may tubo ang ilang hospital bill ngadto sa 176,523 pesos and 17 centavos. Apan kini hingpit nga zero sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program nga gibugna sa mga lideres sa Team Asenso Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman Fuentes, inubanan sa suporta nila Governor Henry S. Waminal, kung Segundo Ando Waminal ug kung Asenso Attorney Indy Waminal. Until karon siguro may ka zero balance gid, ma'am. Wala jud mi mapagawas kwarta, inig bayad na sa bill. Ko kayong pasalamat, ma'am, kay di jud mi kapunit inaning amount nga kwarta, ma'am, and di jud possible, ma'am, nga kana makagawas sa ospital if ever kamo-amuan lang. Manapasalamat kay ko sa Asenso, kay kang Mayor Sam, kang mga Waminal family. Thank you kay sa tabang. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Ang Ozamis Today hatod kanato nga serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozamis Administration, pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kung Ando Waminal, ug Asenso Ozamis News Channel. Please subscribe to our official AONC YouTube channel. Din makita sa ninyo nga pa-stream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medalyo, Adoni Dicena Jim Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Quirante, Mary Ana Lumapas, Xander Dalid, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Motikson. Daghang salamat. Kanunay, Asenso Ozamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.